Magandang araw muli mga kababayan. Ito naman po tayo sa ating makabuluhang kwentuhan at talakayan sa oras na ito. At kayo ay kung bago pa lamang sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Kung kayo po ay mahilig sa mga issue ng ating bayan na napapanahong issue at kung gusto niyo po maging updated sa mga pangyayari sa ating bansa, please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. So, ang ating pong pag-uusapan sa ngayon, ito nga pong inilabas ng korte na desisyon hinggil dito sa kaso na isinampa ni Representative Franz Castro dito kay former President Rodrigo Roa Duterte hinggil dito sa death threat na sinabi ni former President Duterte sa kanyang programa dito sa SMNI nga. So kung ating matatandaan, meron ngang programa itong si President Duterte, kasama niya si Kibuloy, at sinabi na doon na itong mga makakaliwang grupo, mga communist ay papatayin nga kasama itong si Franz Castro. So this was last year video at dahil doon nagugat nga itong pagkakaso ni Franz Castro dito kay Digong. Pero matandaan natin na nung panahon ng former president ay naging mainit din ito sa mga rebelde dahil marami siyang napasuko at marami din pong napaslang ng mga rebelde sa panahon niya. So, anyway, ano po bang masasabi natin dito dahil nga kinasuhan ni Franz Castro itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, dapat merong sapat na ebidensya, or ang sabi kasi doon, bakit binasura yung kaso ni President Duterte is because the complainant should have the burden of the complainant is to prove the elements of the crime, including the identifiability of the victim. So ibig sabihin doon is mayroong present danger or merong sitwasyon na kung saan is hidwaan na personal itong si wait lang guys. Kailangan is ma-prove na mayroong personal na hidwaan or conflict itong si Franz Castro or si President Duterte, or meron silang situation na endanger yung life ni Franz Castro because a video yung video daw na doon sa SMNI kung saan kasama ni Kibuloy, it's a part of freedom of expression. Okay, so dito naman po sa ating channel is hindi naman po tayo bias, no? So hindi naman po tayo bias or wala tayong pinapanigan dahil ang channel na ito is para sa katotohanan, guys. Alright? So basically, ang tingin ko po dito is sumasang-ayon din po tayo sa naging desisyon ng korte dahil nga po ni-review nitong huwes or mga humawak ng kaso kung saan is wala naman pong present threat, okay, sa buhay ni Franz Castro. Okay? And kasi pinapakalat nila na ito ay may halong politika. Okay? Pero para sa akin is wala siyang halong politika na or na-influensya nitong korte na mag-decide in favor na ito sa former president. Okay? So, doon po sa situation na yon ni Franz Castro is wala pong nakita ang huwes na present danger sa kanyang buhay o walang sitwasyon or nagkaroon sila ng conflict na masasabi ng huwes na ito si Franz Castro is nanganganib yung buhay niya, and yung sinabi ni President Duterte is may elements of
the crime. Alright? So, yun lamang po ang ating masasabi sa isyong ito. So, kayo guys, ano po ang masasabi niyo? And again, kung kayo ay bago or bagong nanonood ditong video at bago dito sa ating YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more videos dahil araw-araw po tayong mag-update tungkol sa mga issue at kaganapan sa ating bansa.